Magandang umaga po at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na nga tayo ng ating panahon ngayong araw ng Linggo, July 27, 2025. At makikita po natin sa ating latest satellite images na patuloy pa rin yung pag-iral ng southwest monsoon o habagat, partikular na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Luzon. Samantala, meron pa rin po tayong tatlong mga weather system po. Yung una, yung low pressure area, nandito naman sa may bahagi ng labas na po ng Philippine Area of Responsibility. Ito yung dating bagyong si Dante, no? Na huling namatahan 690 kilometers north-northwest. Ito po siya, no? Sa may area ng north-northwest ng Itbayat sa Batanes. Nakita po natin, ibig sabihin ng kulay green na kulay dito ay malita yung chance na ito pa ay lumakas at inaasahan na malulusaw na ito sa mga susunod na oras. Samantala, yung bagyong Emong na may international name na Komay, ang ibig sabihin po pala ng Komay, ito po ay isang uri ng damo dito naman sa may Vietnam. So, Vietnam po yung nagbigay ng international name na Komay. Ay huling namatan 875 kilometers northeast na extreme northern Luzon. So, ito pong si Komay or Emong po, nung nasa loob siya ng PAR, inaasahan na rin natin malulusaw sa mga susunod na araw. Yung isa pa nating bagyo na minomonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility, ito po yung Typhoon Krosa. Yung Krosa, ito po ay tagak sa Cambodia. So, Cambodia naman yung nag-contribute po ng international name na Krosa. Huling namatan may 2,400 km east ng Northern Luzon. Hindi natin ito inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility at tuloy ang lalayo sa ating bansa. So makikita po natin, sa ngayon wala namang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At mga kababayan, base po sa mga pinakahuling datos natin, medyo maliit na yung chance ang magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw po. Pero magpapatuloy pa rin ang southwest monsoon o habagat na makakaapektong lalong-lalo na sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Ang iba pang bahagi ng ating bansa, yung Visayas at Mindanao, makararanas naman generally fair weather po, pero posible pa rin yung mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. Ang lalabing bahagi naman ng Luzon, makararanas naman po ng medyo maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. So ito po, naglabas tayo. Unahin po muna natin yung ating rainfall advisory. Muli po, no, inaanyayahan namin kayo bisitahin itong panahon.gov.ph kung saan makikita nyo nga yung mga inilalabas natin ng mga rainfall advisories, thunderstorm information, thunderstorm advisories, even yung mga heavy rainfall warning at general flood information. Makikita nyo po sa buong Pilipinas yung mga inilabas natin na warning na tumatagal po hanggang mga 3 oras. So as of 2 a.m., naglabas nga po ng warning particular na ng heavy rainfall advisory, particular na, or rainfall advisory rather, sa may area ng Pangasinan, La Union, gayon din sa may Quirino, Aurora. Ito po ay nakararanas po yung mga nabanggit na lugar ng mga light to moderate rains na maaaring magtagal ng hanggang bandang alas 5 or alas 6 ngayong umaga. Ang iba pang bahagi natin bansa, wala naman po tayong inilabas ng mga heavy rainfall advisories or even thunderstorm advisory. Muli po, pumunta tayo sa panahon.gov.ph para makita natin anong mga lugar sa ating bansa ang may mga heavy rainfall advisory, rainfall information at mga thunderstorm advisories. Samantala, naglabas din po tayo ng weather advisory as of 5 a.m. Makararanas pa rin kasi ng mga moderate up to heavy rains, particular na yung area po ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro ngayong araw. So ibig sabihin, ito yung mga lugar na inaasahan natin na magkakaroon pa rin ng mga pag-ulan. Samantala, bukas naman, araw ng Lunes, ito naman po yung State of the Nation address ng ating Pangulo. Inaasahan pa rin natin ang posibilidad ng mga pag-ulan, partikular na dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, no? Partikular na po itong Ilocos Region, gayon din sa may Abra, maging ang Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, makararanas din ng mga pag-ulan. Iiral pa rin kasi yung southwest monsoon o habagat. Samantala dito sa may area naman ng National Capital Region, sa Metro Manila, saan gaganapin yung zona ng Pangulo, inaasahan natin umaga hanggang tanghali, medyo maliit yung tsansa ng mga pag-ulan, habang sa hapon hanggang sa gabi, posible yung mga thunderstorms pa rin, dulot ng mga localized thunderstorms. Iba pang bahagi na ating bansa bukas ay makararanas naman ng generally fair weather. Bukas nga sa araw ng zona ng ating Pangulo. Pero posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Pagdating po ng araw ng Martes, inaasahan pa rin natin na magpapatuloy yung mga pag-ulan sa may area na lamang ng Zambales, Bataan,
Pangasinan, maging Benguet, gayon din sa may area ng Ilocos Sur, La Union, La Abra at Ilocos Norte sa patuloy pa ring epekto ng southwest monsoon o habagat. So asahan pa rin natin mga kababayan po natin, bagamat wala tayong bagyo, ay may epekto pa rin yung southwest monsoon dahil nga nasa panahon pa rin tayo ng tag-ulan. At ngayong araw nga, inaasahan natin ang mas malaking tsansa ng mga pag-ulan, partikular na sa may kanlurang bahagi ng Luzon, ito ay ng Ilocos Region, Bataan, Zambales at Occidental Mindoro. Ang nalalabing bahagi po ng Northern Luzon, yung Cagayan Valley Region, maging yung Cordillera, nalalabing bahagi ng Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa, makararanas naman ng mas maulap na kalangitan, na may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Gayun din po yung mararanasan sa may area ng Metro Manila. Pero hindi na po natin na-expect yung mga malalakas na mga pag-ulan na gayang naranasan natin itong mga nakaraang araw. Sa bahagi naman ng Bicol Region, inaasahan naman natin generally fair weather po sa area ng Bicol Region pero may mga isolated rain showers and thunderstorms pa rin sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ka ng temperatura sa Lawag, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Baguio, 16 to 20 degrees Celsius. Sa Metro Manila, 25 to 30 degrees Celsius habang sa Tuguegarao, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 23 to 28 degrees Celsius habang sa Legazpi, Albay, 26 to 32 degrees Celsius. Dito naman sa Palawan, Visayas at Mindanao, makikita po natin may mga tsansa pa rin or mas malaki pa rin tsansa ng mga pag-ulan sa area ng Palawan at maulap ang kalangitan dulot ng habagat or southwest monsoon. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 24 to 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, 24 to 31 degrees Celsius. Ang Kabisayaan na may makararanas po ng generally fair weather pero posible pa rin yung mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi dulot ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Iloilo, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 27 to 33 degrees Celsius, habang sa Tacloban, 27 to 33 degrees Celsius. Ang bahagi naman ng Mindanao ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan, pagkilat pagulog sa hapon hanggang sa gabi. Medyo mainit nga po yung mga temperaturang naitala dito sa area ng Mindanao, kaya inaasahan din natin medyo mainit din po yung mararanasan sa araw na ito. Agwat nga ng temperatura sa Zamboanga nasa 25 to 34 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro 25 to 34 degrees Celsius, habang sa Davao 25 to 32 degrees Celsius. Sa lagay po ng ating karagatan, wala tayong nakataas sa gale warnings anumang bahagi nating bansa. So papayagan naman pumalaot yung mga sasakyang pandagat at mga bangka na sa partikular na nga po dito sa mga baybayin ng ating kapuluan. Pero makikita po ninyo dito sa may western section po ng Luzon ay katamtaman hanggang sa maalon yung magiging lagay ng karagatan, habang sa may dulong bahagi or sa extreme northern Luzon, in-expect natin medyo rough seas po yung maranasan, kaiba yung pag-iingat pa rin. Lalo na rin po pag may mga thunderstorms, kung minsan nagpapalakas yan ng alon ng karagatan. Kaya mga kababayan, iba yung pag-iingat pa rin po. Samantala, ang ating araw ay sisikat mamayang 5:38 na umaga, lulubog ito, ganap na 6:27 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook at sa ating YouTube, DOC Pag-asa Weather Report. At maging sa ating website, dalawa po yung ating pwedeng puntahang website, pag-asa.doc.gov.ph. At para makita natin yung pabuuan po ng mga warnings na inilalabas natin sa ating buong bansa, maaari pong pumunta sa panahon.gov.ph. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Sunday sa inyong lahat.